mga ka-Health Real Talk. OFWs at third party, saglit na aliw habang buhay na sakit. Ang tunay na relasyon ay hindi sinusubok ng distansya, kundi ito'y sinusubok ng disiplina. Ang buhay OFW na may kakulangan, hindi madali ang mag-isa. Pagod sa trabaho, sabik sa lambing, naghahanap ng karamay, at nakahanap na nga ng sabihin na natin yung third party ay yung kabit. Pero tandaan, hindi lahat ng may pakialam ay totoong nagmamahal. Mga kalusugang nalalagay sa peligro kapag may ganitong sitwasyon. Una, mental health breakdown. Hindi ka makatulog, paranoid, laging kinakabahan, iniisip ang pamilya, iniisip ang kabilang pamilya. Sexual health risk. Maaring meron siyang STD. Pangatlo, emotional trauma. Kapag nalaman ng pamilya, durog ang mundo ng pamilya, lalo na ang mundo ng inyong anak. Pati partner mo nawawala ng halaga ang mga sakripisyo. Pang-apat, social reputation. Madalas kumalat sa community, tinutuligsa, nasasaktan ang mga anak kapag naririnig ito sa iba. May mga gastos na lihim, motel, load, padala, double budgeting, double life, at sa huli, zero savings at broken dreams. Mga warning signs na nahuhulog ka na. May hindi ka masabing kaibigan sa pamilya mo. Secret chat, deleted messages, aalis lang ako, mag-grocery, pero ibang bahay pala ang puntirya. Ramdam mo nang may mali, pero itinutuloy mo pa rin. Mental health alternatives, ibigay ang kalinga sa sarili, hindi sa tukso. Talk to a counselor or trusted friend. Engage in community work. Focus on your goals. Bakit ka ba nag-abroad? Invest your time in something lasting. Skills, fitness, spirituality. Open, honest conversation with your spouse if there are marital concerns. Kung ikaw ay nadapa, ayusin, aminin, humingi ng tawad, hindi pa huli ang lahat. Mas gugustuhin ng pamilya mo ang OFW na nagsisisi kesa sa OFW na nagpatuloy sa kasinungalingan. Real love doesn't cheat. It waits, it stays, and it fights. Have a nice day, everyone.